Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Bumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alin, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Targets on Air. Ito, speaking of Isabela, ating kausapin. Nasa linya ng aming komunikasyon si Vice Governor Faustino Bojidi ng Isabela. Vice Gov D, magandang hapon po si Rex Kayanong sa DCME. Magandang hapon sa iyo, Rex, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Apo, at kamusta po ngayon ang sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Isabela? Under of state of calamity na po ba ang probinsya, Vice Gov? Ayaw po. 3 days ago, nung kasagsagan at palakasan, nakita po namin ang naging resulta at impact nitong Ulysses na bagyo sa aming lalawigan ng Isabela. Agad ng Sangguniang Panlalawigan ay nagbaba ng isang resolution na nag-declare ang Isabela under the state of calamity. Ano ho to, Vice Gov? Buong Isabela, halos lahat, 90% lubog sa baha? Opo, unang araw ay talagang nagmistulang dagat ang mostly ng aming lalawigan ng Isabela. Naapektuhan ang maraming mga bayan, particular sa northern part of Isabela. At assessment po sa naging pinsalahon ng bagyo sa agrikultura, instructor, may mga meron na po bang naitalay, mga nasawi? Hapon yung report, ito yung partial report kasi marami pa rin po mga municipal agriculturists, mga municipal engineering na hindi pa nakakapag-submit. Sapagkat marami pa rin po mga bayan na ang inuuna po yung kami pong paglikas at pagbibigay ng mga relief goods sa mga naapektuhan nitong bagyong ito. Kaya partial report, ito po ay galing sa amin pong Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, ang si Jimmy Rivera. Ang report niya ay close to 1 billion pesos po ang damages sa amin pong agrikultura at ganoon din po sa infrastruktura. At nung bumisita ho dyan ng ating Pangulo at si Vice President Lenny, kamusta naman ho yung tulong ng National Agency sa Isabela, Vice Gov? Kaya makikita nyo naman po ang buong suporta ng ating Pangulo at kanyang kabinete. Patunayan yan, merong libong bigas, kung hindi ako nagkakamali, 18,000 ang naging allocation, 18,000 kabans. Naging allocation ng lalawigan ng Isabela na galing sa Department of Agriculture. Meron din programa ang Department of Labor and Employment ni Secretary Bento Bello na magkakaroon ng mga cash for work na programa para kahit paano makatulong at makaangat pamumuhay ng aming mga kababayan. At alam ko marami pa mga kasunod. Ganun din, nagtulungan kanina, kasama namin si Senator Amy Marcos. Kahapon, ganun din si Vice President. Marami pa mga tumutulong, hindi lamang po nasa mga
national positions or national agencies, pati mga private na mga corporations po ay patuloy na dumarating ang mga tulong galing sa iba't ibang mga bahagi ng ating pong bansa. Vice Gov, panghuli na lang po, base ho sa pagtaya nyo, ilang buwan ho bago makarecover ang Isabela Province? Ay medyo mahihirapan tayo ngayon sapagkat itong sunod-sunod simula nung Quinta, Roli, Shoni hanggang Ulysses, talagang badly hit ang malaking impact po sa amin ng mga farmers sa mga mambubugin. At nasira yung ibang mga pananim natin, apektuhan yung tumumuhay ng mga farmers, may mga maraming mga nasirang mga tahanan. Kaya it will take time. Pero ang importante rito ay kami po ay tatayo, kami po ay babangon. At kasama namin ang ating local government, kasama namin kayo sa inyong mga panalangin ay kakayanin po namin bumangon sa amin po sarili. At salamat to sa oras na binigay nyo, Vice Governor Faustino Boyedi ng Isabela. Goba, ingat po kayo. Maraming salamat sa inyo, Rex. Mabuti po kayo at ingat din po. Rex Kayanong sa Target on Air. Yan ang tinig mga kaibigan ni Vice Governor Faustino Boyedi. Dati rin huyang Vice Governor o Governor. Kumbagay baluarte huyan ng family D. At kung pagtulong ang pag-uusapan, sabi ko nga ho sa inyo, abay to the rescue. Nandiyan lagi ang family D. Diyan ho sa Isabela Province. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.